Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila?" Sa Ebanghelyo, inihalin tulad ang puso ng mga tao sa iba't ibang klase ng lupa na pinaghahasikan ng binhi ng salita ng Diyos. Mayroong binhi na sa tabi lang ng daan bumagsak. Ikaw ito kung hinahayaan mong mawala agad ang napapakinggan mo. Kapag may pagtatama na sinabi sa iyo ang Diyos, ngunit hindi mo ito tinatanggap, at paglabas mo ng simbahan, ay babalik ka sa dati mong maling gawain. Mayroong binhi na nalaglag naman sa mabatong lupa. Ikaw ito kung tinanggap mo ang salita ng Diyos, ngunit hindi malalim ang pag-ugat nito sa buhay mo. Ibig sabihin, kapag may mga pagsubok na dumarating, ay madali kang mahatak at mawala. Mayroon ding mga binhing nalaglag sa tinikan. Ikaw ito kung hindi makapamunga ng maganda ang binhi ng pananampalataya dahil maraming kaagaw ang Diyos sa buhay mo. Ikaw naman ang matabang lupa kung binubuksan mo ang iyong puso sa salita ng Diyos. Inuunawa ito, pinagninilayan, at ang pinakamahalaga sa lahat, isinasagawa. May pagbabago at paglago sa buhay mo at sa buhay ng iba dahil natatanggap din nila ang bunga ng salita ng Diyos sa pamamagitan mo. Pag-isipang mabuti kung anong uri ng lupa ka.